Okay. Salamat, bro. Kasi may nagtanong kasi sa akin na ang kasama ko sa trabaho, nga kasi sinabihan ko sila nga all definition are rejected. Kasama na yung hilot dahil narinig ko yung hilot nga bawal. Yung nagtanong siya sa akin kung mayroon rang pilay, paano? Hindi ko nakasagot yun dahil hindi ko sigurado ah, kung napipilay, pwede bang hiluton lagi, sa Bisaya, hiluton. Kaya naisipan kong magtanong para parang masiguro ko ang sagot ko sa kanya na hindi naman yung sagot nga totoo ba, bro? Bro Jando. Hmm. Sige po, Angel. Kasi may tinatawag tayong chiropractor, no? O may tinatawag na reflexologist. Yun po talagang pinag-aaralan talaga yun, no? So, may connection sa pagdating sa medical po yun, no? Na learning. Pero kasi usually yung nangyayari dyan, lalo na sa probinsya po, lahat naman tayo yata nakaranas niyan. Yung tatawagin yung manghihilot agad-agad sa mga bata, di ba? Sa mga, halimbawa, nilagnat, na parang napilay, hilot ka agad, no? Ang ano natin dyan ngayon, we need to be careful na lang dahil sa nalaman nga natin. Sa probinsya, lalo na sa probinsya, kahit sa Maynila naman, naalala ko tuloy, may manghihilot doon. Kahit naman sa probinsya kasi usually, siyempre, ang isipin mo kagad mga kapatid, no, mga nakikinig ngayon, saan nila natutunan yun? No? Hindi naman sila chiropractor, hindi naman sila reflexologist, no? Hindi naman sila dun sa tinatawag na mga nurse sa orthopedic, no? So, ang iisipin mo kagad, isipin na lang natin yung saan nila natutunan yung mga ganun, na mga, galing nila manghilot, hindi naman, wala naman silang pinag-aralan, hindi naman sila nagano sa college, lalo na yung chiropractor na tinatawag, no? O kaya reflexologist. So, saan nila natutunan yun? Yun ang medyo nakaka, doon, no? Duda doon. So, usually, parang nakikita natin yan, halos galing, siyempre, probinsya kasi, parang anuan ng mga occultism yan, dahil nga walang masyadong simbahan, walang study, lalong-lalo, walang exorcist priest doon, walang deliverance minister, tapos, wala pang hospital. So, mangyayari dyan, from the doctor, walang maanong doktor, walang ano, kaya lahat ng mga sinasanggunin ng mga tao sa probinsya natin is puro mga manghihilot. Ngayon, the question is, saan galing yun? Ang gagaling nila. Ang galing power. Yun po yung medyo nakakatakot dyan. Ngayon, ang pinakamaganda siguro dito, mga kapatid, brothers and sisters, alam natin, maraming ganyan sa probinsya. Make sure pagka ganon, sabihin mo sa kanya, make sure na wala siyang dasal. Make sure wala siyang bulong, wala siyang orasyon. Yun na lang. Kasi ako iniisip ko na rin yun eh. So saan nila galing yung talentong yun kung wala naman silang pinag-aralan talaga? Because there's something. Pasa-pasa yan eh. Minsan natutunan kay nanay, kay lola. But yung pinaka na ng tanong, kanino galing yung galing na yun? Hindi naman sila nag-aral ng college ng chiropractor o reflexologist o at least yung tinatawag ng mga or sa orthopedic, no? Yung mga hospital, yung mga doctor at nurse doon. So, medyo nakakaduda talaga. Saan galing yung talento? So, ang pinakamaganda, brother, sabi mo sa kanya, pag may nagtanong, pwede ba yung hilot? Aba, itanong mo kung saan niya galing yung talent niya at kung may orasyon ba siya o wala. So, yun na lang siguro kasi napakadelikado. The question is, saan nila galing yun? Bakit ang gagaling nila? No? Lalo na wala naman silang pinag-aralan talaga kung medical speaking. Wala naman. So must be something somewhere na pinanggalingan yon na nakakatakot anuhin nga naman. Kaya yung iba, later on, na yun na, nakakontaminate na, biglang may nakikita ng mga kung ano-ano na, di ba? Doon nag-uumpisa. Mga albularyo natin, mga manghihilot natin. Make sure na lang sabihin mo, pag nagtanong, paano yung manghihilot? Abay, tanong mo kung kanino galing yung talent niya. Sa mga nakikinig ngayon, may orasyon ba siya? Meron ba siyang dinadasal or something?
Sabi nga ng isang exorcist priest natin, no? Si Exorcist Legazpi ba yon? So sabi nga niya, umalis ka na pag bumubulong-bulong na yung manghihilot, kapatid. Yun po ang pwede natin maipayo, kapatid. Okay, salamat Yes sa po. magandang sagot po. Dahil sa ngayon may sagot na po sa magtanong sa akin para diyan. Delikado po kasi, di ba? Mag-iisip ka eh. Saan galing yung ano niya? Kung hindi somewhere na may power. Kasi wala naman siya medical study, wala naman siyang yung mga ganyan lang alam ko, mga reflexologists, chiropractor, yun yung mga gano'n, no? Yung mga massage therapists, may pinag-aralan talaga yan. Pinag-aaralan sa school. But then, yung mga ganun, wala eh. Pero ang gagaling nila. There must be somewhere, no? So, someone who give to them the power. Yun ang delikado, kapatid. Kaya ingat po tayo. Sa susunod na mga yung paghihilot ng mga bata, itanong nyo muna, saan galing yung kapangyarihan? At kung may mga bulong-bulong sila o orasyon sa paghilot, wag na. Mako-contaminate lang yung bata. Yun po, salamat po, kapatid. Salamat din, bro. Salamat. Bro, pwede magtanong ulit? Sige bro, three questions bro. Brother Christian, take over. Itong pangalawa kong tanong bro, hindi na ito in line sa hilot. Ang tanong ko lang kasi may pinsan ko dito sa amin na ibang sikta o ibang relihiyon ba. Nung doon ako sa kapatid ko na nag-uusap sila ng parte sa sa mga revolto. Tapos dumating ang punto nga nagsabi siya sa amin na yung mga mabuting gawa raw nga ginawa sa tao ay parang anong Tagalog yung ng trapo ba? Anong Tagalog yun? Yung punasan? O parang pampunas? Ano yun? Trapo. Ang parang trapo lang. So ang tanong ko bro, dahil nagbabasa ko ng Bible, hindi ko na nabasa yon. Ang tanong ko, mayroon bang talata na ganon? Sige, binigay natin kay Bro Angel. Bro Angel, pakisagot yung magandang tanong niya, Bro Angel. Medyo may konting pagkabisaya siya. Parang ano yung pinaka-ano niya, yung parang yung ang pagkaano niya, bro, may mababasa ba daw tayo sa Biblia na pupunasan natin yung ng mga santo or yung mga imahe or mga rebulto ng santo? Okay, tandaan po. Hindi yan, bro. Ano ba, bro? Kasi medyo nalilito. Oo nga eh. Ang ibig sabihin, bro, kong sabihin na gano'n, ang sabi niya na yung mabuting gawain ba, yung mabuti nating ginagawa sa Panginoon parang pampunas lang o parang trapo lang. Kaya Huwag kang maniwala dun bro. Mayroon bang mabasang talata ng ganyan? Bro Jando, ikaw magsagot bro. Bro, walang ganyan talata na ang mabuti nating ginagawa na kautusan naman ni Kristo ay trapo. Bakit? Kung babasahin natin ang sinasabi doon sa Mateo 5:16, si Kristo mismo ang nagsugo nun eh. Ito Mateo 5:16 ay ganito ang ating mababasa. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ayan. Si Kristo mismo ang nag-uutos na ipakita ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Si Kristo nag-utos, gagawing trapo. Ano ba naman yung mga sulpot na yan? Katunayan, tayo'y ginawa upang sa mabubuting, tayo ginawa para gumawa ng mabuti. Eto, 2:10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una paman
upang gawin natin. Kaya sila, pag sila nagbasa ng Efeso 2:8 hanggang 9 lang, ayaw na lang ituloy sa 10. Kasi sa 10, tayo'y ginawa upang gumawa ng mabuti. Ngayon, ano yung tinutukoy nila na mabubuting gawa na trapo? Eto, Roma 10:2. Sabi dito, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Bakit? Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. Nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamaraang itinakda ng Diyos. Oh, yan ang reason, ha? Para sabihing trapo. Bakit? Merong paraan ang Diyos na kailangan mong sundin para maging matuwid ka sa kanyang paningin. Ang ginawa ng iba, ng sarili nilang sekta. Yan ang trapo. Kahit pa sila ay gumawa ng mabuti, trapo yan. Bakit? Sila ay nasa ibang iglesia. Ang sabi ni Kristo, sa 1:16, kailangan pumasok sa kanyang kawan. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Yung kulungan dyan, tinutukoy dyan yung kulungan, iglesia. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ng aking tinig. At sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So kailangan talaga na pumasok sa naturang kawan. Bakit? Ililigtas ni Kristo ang naturang kawan. 5:23 ng Efeso, sabi niya, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang iglesia ang kanyang katawan, si Kristo ang tagapagligtas ng katawan, therefore, si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Yung mga nagsigawa ng kanilang sariling sekta, gumawa ng kanilang sariling pamamaraan at hindi nagpasakop sa pamamaraan ng Diyos, sila yung trapo. Yan bro. Okay, salamat. Salamat bro sa magandang sagot at saka sa maling unawa lang pala nila yon. Yes. Kaya ang naano kasi bro, yung kapatid ko nagtangay nila. Sumanib sa po, kaya parang nag-iba yung ano ko ba, dahil sa kanila na ano yung kapatid ko. Gusto ko sana bro. Kaya nga gusto kong kausapin yung kapatid ko, pero yung sinasabi niya sa sa pinsan ko, kaya nagtanong ko sa inyo dahil hindi ko man kasi nabasa yung sinasabi niya. Kaya pala hindi pala sa pag-uunawa pala nila yon ang mali. At saka isa pa bro, yung babasahin nila na trapo lang yung mabuting gawa, yun ay nasa Old Testament. Ang kanilang babasahin dyan ay yung nasa Old Testament. Hindi ko lang matandaan kung anong talata, pero sa Old Testament nila babasahin yan. Si Kristo sa New Testament nag-utos, ipakita nyo ang inyong mabuting gawa. Kasi nagbasa rin ako ng Biblia bro ngayon nandiyan ako sa Kaalam ni Solomon, hindi ko pa napatuloy. Hindi ko. Ang maganda dyan bro, etong gawin mo. Tanungin mo siya, saan sa Biblia mo nabasa na trapo lang ang mabuting gawa ng Kristiyano? Lagyan mo ng Kristiyano. Bakit? Kapag hindi mo nilagyan, dyan ang pagliligaw mangyayari. Lagyan mo ng Kristiyano. Saan mo nabasa sa Biblia na trapo lang ang mabuting gawa ng Kristiyano? Ang babasahin niya, Old Testament. Tapos tanungin mo siya, may Kristiyano na ba ng panahong yan? Sabi niya, ito ay hula. O sige, hula yan. Reconcile mo ngayon sinabi ni Kristo sa Mateo 5:16 na ipakita mo ang iyong mabuting gawa, trapo pala yun. Reconcile mo nga.
Tingnan mo, malilito na yung ano mo, kapatid mo. Hindi, yung pinsan ko bro, ang nasabi, Pinsan pala. Yung pinsan mo, malilito na yan. Sige, reconcile mo. Paano mangyari ito? Kung mabuting gawa, trapo lang pala. Bakit sabi ni Kristo, ipakita nyo mabuting gawa nyo, kung trapo pala yun. Pa-reconcile mo, mahihirapan yung pinsan mo. Okay bro, salamat. Kasi yung bro, hindi nga nakasagot yun. Tinanong sa anak ko kung sinong may-ari ng Bible, sinong ng Bible, hindi nga makasagot. Kaya tayo may Bible ngayon. Sabi nila, nagsulat yung mga apostol, yung mga propeta. Yung kanilang mga sinulat, sino ang binigyan nila nung sila namatay na? Ay, yung kanilang mga alagad na Kristiyano. Sino yung mga alagad na Kristiyano na yun? Kristiyano tayo. Yung bang grupo nyo? Sabihin niya, kasama na tayo ron. Sige nga, anong ginawa nyo para maging libro ang Biblia? Hindi na makasagot yun. Kaya bro, salamat talaga bro. Salamat kay na liwanagan ng ko. Dahil isip saan ko ba ito mabasa nga? Wala man ko talagang nabasa nga parang sa kulang yung mabuting ginagawa. Kaya umalis ako doon sa hindi kasi kung mahilig mag-init yung ulo ko kung magsabi ng mali yung ating paniniwala. Kaya iiwasan ko bro para hindi ko makasalita ng masakit ba sa kanya. Iniwasan ko yun dahil ayaw kong magalit sa akin. Etong gawin mo bro. Lagi kang magipagtalakayan sa kanya. Yung temper mo, kontrolin mo. Ano man sabihin niya sa'yo, tanggapin mo lang. Then, ano man sabihin niya, sabihin mo kaagad. Pagkatapos sabihin sa'yo, wala kang may rebut, wala kang alam. Ano yung pananaw niya? Sabihin niya, ganito. Sige. Mamayang gabi, itatanong ko ito sa punto por punto. At aalamin ko kung ano ang paliwanag nila dito. Tinong matatakot yung pinsan mo. Okay bro. Ganyan ang gawin ko kung Pag sinabi niya, sige, itanong mo. Sige. Itatanong ko ito at malalaman ko kung ikaw ba nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ka. Ayan, ganun. Ngayon, gagawa ng paraan para umiwas na magipagtalakayan sa'yo. Brother Jando. Yes, Ate Edna. Papasok na si Padre. Paki-announce, prepare na. Sige. Salamat bro. Salamat. Mas Brother Darwin, te. Another blessing bro. Ayun, pumasok na nga. Okay, so sa mga gustong magpa-bless ng sacramentals po dyan, be ready. Andyan na Boss Brother Darwin, i-co-host Edna. Andyan na Boss Brother Darwin for sacramental blessing. Kaya doon sa mga nais magpa-bless niya ngayong gabi, get ready na. Okay, bigay. Yes. Bro, yes, habang nag-prepare din si Father Darwin at yung mga kapuntos natin, may mamaya po pagkatapos ng sacramental blessings natin, meron po akong i-announce kasi may mga pinaglalaban yung mga may napasukan kasi akong group chat bro na gumagamit na naman ng pangalan ni Father Darwin na alam niyo yun, legit daw sila pero dito ko na lang i-explain sa live kasi medyo para madali din ako kasi may bisita akong pare din ngayon. Anyway, ganun pa Father Darwin, take it away! Salamat ka, Christian. At Brother John, at sa mga kasamahan natin. Bago lang ako nakarating sa kumbento, ang daming mga tao, almost beyond 300 yon. Ang daming tao kanina. Masarap na matulog. So, babasok na lang ako for blessing mga kapatid, ha? So, ang exercise natin kanina ay 5. 5 ka mga tao na exercise. So, bless na tayo. So, piniprepare nyo na ba yung mga sacramentals ninyo? So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You creature of salt, I purge you evil. The blessing of salt. I purge you evil.
by the living God, by the true God, and the holy God, by the God who ordered you, through Eliseus, the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, the phantasm of wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him. You shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Mighty everlasting God, humbly implore about mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. Through Jesus Christ our Lord. Amen. The blessing of water. God's creature water. I pursue evil with the living God, with the true God and the holy God, that you be water feet of races against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead the world by far. O God, for my salvation, those suspense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth human direction upon his element, which we consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever. And to quality free to be conscious of what everything about the safety and repose of them that will reach all peril through Christ the Lord. It is salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever, glorious triumph but one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the differing enemy, who violently put it down, hostile influences, for Satan first summer we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, will honor and sanctify it with the dew of your sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us, as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil cast out a demon from you. We get the Father Almighty who made heaven and earth and sea, and all that they contain, that desires power, delivers legions and all Satan's attacks and negations. We dispel, driving afar from this creature oil, that bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, is coming to judge both the living and the dead, and will be far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to guard for them to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it within the sick, so that in the maid will we give thanks to the living and true God. Grant, we pray, that they shall use this oil, so blessing your name, will be delivered from all suffering, all infirmity, and whilst the enemy let it be a means of averting any day for man. May your image and likeness of your Son, so that he may never again suffer the sting of its and serpent through Christ our Lord. Amen. General blessing ang kasunod. The blessing of medals, incense, candles, rosaries, rosary guide, handbook, Benedictine cross, Benedictine earrings, Benedictine rings, Benedictine cross, scapulars, Bible, all your sacred icons. General blessings. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant on your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the sacramentals, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine through the blessing you bestow, it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. It is sacramentals might to restrain the devil and his demons and all unclean spirits,
rendering them powerless and able to harm the practice of priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever this kept, unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, please and reigns with you. In the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. These are blessed made with the sprinkling of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, haluan nyo ng kaunting salt yung tubig niyo. Uli ng exercise sacramentals na po, lahat ng mga sacramentals. And then, mag-anointing of senses po tayo. Ito po ay sacramentals na anointing of senses. Hindi po ito sa anointing of the sick. Kung meron kayong karamdaman, mas mainam na lagi kayong magsamba, lagi kayong regular confession, at tanggap ng anointing of the sick, mga kapatid. So, kindly bow down your head. I'll anoint your senses, consecrating our senses to God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Using your holy and exercise oil. Bow down your head. We do implore the Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to deny this word, that they may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and make deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever through Christ the Lord. I sign you in the forehead that you may accept the cross of the Lord. Nag-sign of the cross kayo sa noon ninyo with devotion, using the holy oil. I sign you in the ears that you may hearken the divine precepts, yung mga tainga natin, para makipakinggan natin yung mga batas ni Kristo para sa ating kaligtasan. I sign you the eyes that you may see the grandeur of God. Yung mga mata ninyo, sign of the cross. I sign you the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I sign you in the mouth that you may utter the words of life. I sign you the chest that you may believe in God. I sign you the shoulders that you may take upon the yoke of his service. I sign you the hands that you may work to glorify his holy name. I sign you the feet that you may walk in his ways. Yung mga paa natin. I sign you in your whole being, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting. You may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. It be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting salt, holy and exercise salt. At lapit kayo sa pinakamalapit ng pari ninyo. All priests are healers. Ninyo yung turo ng simbahan, kaming gagaling. At i-renounce natin yung paglapit natin ng mga okultista, mga tigpahimalad sa ating mga kamay. Bawal po yun. At paglapit ng mga klase-klase mga okultista, manggagamat. So, i-renounce natin lahat. Ang daming gagaling. Hindi lang gagaling, hindi naman lahat gagaling dahil meron naman natural na sakit. Anong dapat natin gawin sa natural na sakit? Lapit tayo sa doktor. Bigyan tayo ng gamot. Di man tayo mga fanatiko dito. Pananampalataya ay authentic, hindi fanatic. So, maraming salamat sa inyong suporta pala sa successful natin na sport and evangelization. Salamat sa inyo. Walang humpay na suporta. Ang daming mga tao, libo-libo yung mga tao na dumalo kagabi at na-evangelize natin sa salita ng Diyos, sa aral ng simbahan. Hindi naman magbunga yon para pa tayong nagtanim. So sa pagtanim natin, automatic ba magbunga? Hindi. Dahan-dahan niyang tutubo. At lilipas ang ilang taon, lilipas ang ilang buwan, no? Tutubo na yan at mamunga. So hindi natin makita yung instant na changes, pagbabago sa ating mga parokyano na i-evangelize natin. Hindi yan automatic.
magtatanim pa tayo. No, hindi instant mabago yan, no, sa isa lang pakikinig. So ginagamit natin ang social media at nasiyahan po tayo dahil mga bata na nanonood sa atin. At dito na lang ako sa live ko sa Facebook at re-upload na lang natin yung mga sharing natin. At maraming salamat sa inyo, Brother Angel, Brother Aljan, Brother Jando, Brother Sister Edna, Brother Junri, at Brother Wendell Talibong, at si Brother Tata. Sa ating lahat na nandito, mga supporters, fight Team Maria that accept thee with a humble heart. So, na-exit na lang ako dahil maaga pa ako bukas. Yung yun ko maaga pa. At ang daming tao na nangungupisang sa atin, 300. Ubiyan 300 ang estimation natin. Ang daming mga tao. Mabuti na lang tinulungan ako sa isang pare, pero isang oras lang siya nagtulong sa atin. So more or less mga 200 yung nangungupisal natin. So almost 7 ako natapos at meron pa tayong dinideliverance at natapos ng exercise natin at deliverance dito naman sa live natin. So isama nyo kami sa dasal, yung team natin dito sa online preachers, ang mga deliverance team natin sa buong Pilipinas, magkasama natin. Tuloy tayong magdasal para for strength na makaya natin ang araw-araw na pagsubok na dating sa ating buhay. Fight Team Maria, tatak sa FD with a humble heart po. So mag-iisip na ako, Brother Jando. Sige. Thank you po, Pat. God bless po. Good night. Good night Okay. po, Pat. Yeah, Brother Christian. Okay, good night. Yes, maraming salamat, Father, and see you soon. Anyway, announce ko lang po sana yung kasi kanina pagbukas ko ng cellphone tapos lilipat sana ako dun sa punto por punto na messenger, nakita ko yung isang group chat na mukha ni Father Darwin yung nakalagay. Tapos ang nangyari ngayon, tinanong ko na sino pong nag-build or gumawa ng group chat na ito. Maraming nagsasabi na hindi na importante 'yan, bro, kasi ang ano lang naman namin dito is makatulong kay Father Darwin. So doon nag-announce ako na wala akong official group chat or group na ina-acknowledge ni Father Darwin, kundi po yung punto por punto supporters. So yun nga, umabot sa point na nagkakasagutan na kami. Sinabi ko na lang sa kanila na nood lang po tayo ng pa yun kasi medyo din akong pinapaniwalaan na member ako ng punto por punto group. So ngayon po, eto po, ako po si Brother Christian, yung kausap niyo po kanina. And announce ko lang po na wala akong ibang ina-acknowledge si Father Darwin na group chat, kundi po yung punto por punto supporters group. Yun po ang legit. Bakit po namin ginagawa na mag-intercept ng mga group chat gamit yung pangalan or yung picture ni Father? Kasi po marami na din po talaga kaming na intercept na mga group chat na gumagawa ng kalokohan, na humihingi ng pera na akala sa nagbibigay na napupunta talaga kay Father Darwin, and may mga sulpot din na gumagamit ng pangalan ni Father Darwin para mang-akay sa kanilang sulpot na sikta. So muli po, pinapaalalahanan po namin ang lahat na please wag ho tayo basta-bastang maniwala sa mga group chat na napapasukan natin, lalong-lalo na paggamit ang pangalan ni Father Darwin or ang picture ni Father Darwin. So yun lang, Bro Jando, and may bisita na kasi ako. Thank you! Ayun. So, thank you so much, Brother Yuan. Narinig ba ka, Ted, na? Yes, bro. Ayun. So, thank you so much, Brother Yuhan, sa inyong napagandang impormasyon patungkol sa mga peking group chat at making page ngayon na kumakalat sa Facebook page. Ayan. At dito na agad tayo sa tanungan at testimony at unahin po natin nakatas kamay. And please, open cam po tayo, Sister Rosa. As to mute po, Sister Rosa. Sister Rosa.
Okay, narinig na po? Yes, naririnig po ako, sister. At isang kahilingan, pakibuksan po ang ating kamera. Okay. Pwede ba wag na lang? Isang tanong lang naman ako. Gusto ko lang itanong kung ang blessed exercise oil pwede rin gamitin sa mga nakagatang aso, yung may rabies, o sa mga nakaapak ng pako na may kalawang, yung tetanus. Kung epektibo din kaya ito, bukod doon sa kagat ng cobra. Okay po, yung Blessed Sacrament ay pwede bang gamitin kahit sa anong sakit? Pwede po, pero ibibigay po natin ito yung kasagutan kay Brother Angel Santos. Brother Angel? Yes, pwede po. Marami na po nag-testimony rito kahit yung mga aso nila, no? Yung mga nagkakasakit. So kahit mga hayop, mga tao, kahit saan po kagat ng aso. Yung nakagat ng aso, kung Yes po. sakasakali, pwede? Yes po. Ano po yung sinasabi niyo? Yung Holy and Exercise Oil? Oo, opo. Yan na po. Painom nyo or ipahid nyo, nasa faith po natin yung kapatid. Ganon din naman ng yes, kahit ano po, ako na-experience ko talaga yan. So, ako nga hindi ako makalakad kay tetanus. mga tetanus siya, ipahid nyo po, no? But kagaya na sabi natin, sabi nga ni Father Darwin, may natural no? May natural sickness, need na natural medicines. Pwede rin tayo pumunta sa doktor, why not? Pero makakatulong pa rin po yung mga tinatawag natin mga sacramentals. Yung po yung sacramentals, no? Hindi sacrament. Sacramentals, yung mga holy and exercise oil, holy and exercise water. Yes, makakatulong po. Okay. Salamat po. Yun lang po. Salamat. Salamat po. Ayan. Thank you so much, Brother Angel at Sister Rosa. At Ate Edna, pwede bang paku-host si Brother Windel? Ate Edna. Yes. Paku-host daw po si Brother Windel. Ayun na. Good evening po, Brother Windel Talibong. Pati ako, co-host rin. Na-shut down yung laptop. Naka-straight to the point ka pa, bro. Wala, but straight to the point. Wait lang. Ayan. Brother Windel, good evening po. Ay, may ubo pa ata si Blay. Good evening mga kapatid. Okay. Well, continue mo ba dahil dyan? Ayan. So, thank you so much, Brother John Lo. Thank you so much din kay Sister Rosa sa kanyang katanungan at tawang lahat ay naliwanagan sa iyong katanungan. At dako na agad tayo kay Sister Marshall Cubos. Sister Marshall, mute po at pakibuksan po ang ating kamera. Pamangkin niya ni Pastor. Po again, Sister Marshall. Bro Marshall. Bro. Sorry. Oh, Bro Marshall nga palungon man. Huwag mo patayin, bro. Kaya napindot lang yung pag-iulit. Ayun. Ayan po. Sige, go. Bro, isang kahilingan po mula sa punto per punto. Pwede pong buksan ang ating kamera? Ayan. Dilaran. Marshall Cruz. Hello po, Bro Nando, at magandang gabi po sa lahat po ng nanonood ng punto por punto at sa lahat po ng mga post po natin. At hindi mo na po sa isa-isahin dahil marami po sila. Marami po kayo. Mayroon lang po ang katarungan tungkol po dito sa Isaiah 19 versikulo 19 dahil po may ano po dito na nakalagay na monument po doon sa sa NIV. Pero dito sa magandang balita, parang bato. Ano po ba itong tamang context dito, Bro Jando? Siyempre, bro, pag monumento, bato talaga yung bro. Kasi po, pinasa ko kasi to sa kumpare ko na ay insi. Nagalit siya sa akin, bakit daw may ganong sabi ko, wala magagawa, nandiyan sa Bible .
Ba't siya magagalit? Eh, yung sa kanila nga, bronze. Monumento ni Manalo sa kanila, bronze nga eh. Ang kinagalit niya dito, bakit daw ginawa ng rebulto yung Diyos Ama? Sabi ko, ano magagawa natin? Eh, parang yan yung ibig sabihin diyan. Ano? Ang Diyos Ama ginawa ng rebulto? Parang ganun ang unawa niya doon sa Bible. Wala naman. Ating basahin na kung may nakalagay ba dito na Diyos Ama ang ginawa ng rebulto. Okay, ano yun? Isaias 19:19. O, tingnan natin. Isaias 19:19. Ang sabi ganito, si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya'y pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain. Ito pala, naunawaan ko na. Si Yahweh, yung Diyos Ama, gawa ng altar sa pamamagitan ng isang haliging bato. Yung haliging bato, hindi yun ang Diyos Ama. Hindi yun rebulto ng Diyos Ama. Ang sabi dito, gagawan siya ng altar sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain. Yung bro, para bang ano ba may example ko rito? Para bang yung anong maganda example dito? Yung bronze na ahas. Oh, yung bronze na ahas. Representative yun ng pero hindi yung bronze na ahas, hindi yun ang rebulto ng Diyos Ama. Pero it represents God the Father na ililigtas ng mga Israelita. Parang ganun ba? Sige po. Sa ibang salin monument yan? Anong version, bro? Sa NIV. NIV. Sa NIV. And that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt and a monument to the Lord at its border. Ayun. Yung haliging bato yun ang monumento ng Panginoon. Ayun, Sige po. Salamat po. Yun lang po ang katanungan ko, Bro Janto. Gusto ko lang maliwanagan kasi parang naguluhan siya doon sa nangyayari dahil magkaiba yung NIV at saka doon sa sa kanila King James version. Salamat po. Second question, bro. Wala na po, Bro Janto. Makikinig lang po. Salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Marshall Corbo. Sige, Brother Aljan, go ahead. Back to you. Ayan. Paki-mute na, Brother Marshall. Sige po. Ayun, thank you so much, Brother Marshall. Nagtataka ako doon, nakamute yung mic pero naririnig. Hindi ko alam kung nangyari doon. Ayan, thank you so much again, Brother Marshall, sa iyong katanungan at dako pagad tayo sa kay, Stoker to. Brother Stoker, mute po. Hi, magandang gabi po. Yes po, magandang gabi din po. Isang kahilingan po at isang kahilingan po talaga ng punto per punto. Pabuksan po ang camera. Sige po. Para kitang-kita yung kapugian natin. Ayun. Ay, hindi pa kasi. Nasa trabaho pa po. Okay lang po yun. At ano po may paglilingkod ng team punto per punto po? Magandang gabi sa lahat, no? So, first time ko po dito sa punto for punto. Then, siguro, dadirect na lang po ako to the point. Kasi po, meron kasi akong kapatid, bali ate ko po siya, tapos umanib siya sa ibang iglesia. Then, medyo, yung last vacation ko po kasi medyo parang nagkatalakayan ng kaunti. Hindi naman ako nag-topic, siya po nagsimula, tapos yun po, nasagot ko po siya dahil na rin po sa palagi kong pagsubaybay sa punto por punto, tapos Nasekta po yung iglesia po. INC. Yes po. Okay po, go ahead. Ano yung topic nila? Ano topic nila? Actually, Brad, yung topic is
yun iglesia nila, yun talaga yung nakakapagligtas daw. Doon Paano? nagsimula po. Paano makakapagligtas ng tatag ng isang tao na hindi naman inutos ng Panginoon? Yun nga yung sinagot. Actually, hindi ko po naman siya sinagot. Bali, parang mga up to 10 minutes palang salita siya ng salita sa kagandahan ng iglesia nila na nakikinig lang ako kasi narinig ko naman din sa inyo na kapag magtalakayan pag walang ba yun, parang walang halaga ay hindi na dapat patulan ba. So hanggang hindi ko na talaga natiis na nasagot ko siya. So yung mga tinanong na yung founder, saan nagsimula, mayroon bang connection, yung natanong ko na sa kanya. Then hindi siya makasagot. Siguro hindi rin tinuro sa kanila. Then last Saturday na kahapon nagdala ng ng ministro sa tindahan namin para daw malinawan ba. So nagdala sila ng ministro doon sa tindahan namin. Tapos kinontak nila ako sa yung pinakapanganay namin, kinontak ako kung ano bang dapat itanong daw kasi nagdala ng ministro doon sa tindahan namin. Yun lang naman yung dapat ko bang kasi sa sarili ko parang naisip ko kung meron po ba akong kasalanan na nahayaan ko po yung kapatid ko na parang tawag nito maligaw ng ng landas ba na pinili. Hindi kasi nila talagang maisip na kung saan talaga ang reliyong Katoliko, saan talaga nagsimula. Ay, napakadali lang naman alamin kung saan nagsimula ang Katoliko eh. Search mo sa Google, Catholic Church. Search mo lang, Catholic Church. Paglabas sa Google niyan, tingnan mo saan ang origin niya. Ang origin niya ay doon sa Holy Land. Nasaan yung Holy Land? Nasa Jerusalem. Kailan? 1st century sa Holy Land. At yung Holy Land na panahong yon under sa Roman Empire. Ngayon, yung INC na kanyang aaniban na tatag ni Felix Manalo, saan ang origin nun? Punta Santa Ana, Manila. Oh, ba't doon ang origin? Tapos, sino ang founder? Si Felix Manalo. Pero yung Catholic Church founder ang i-search mo sa Google, lalabas, Jesus Christ. Tamo? So, at saka, kung sila ang tunay, bakit ang kanilang anniversary hindi pa umaabot ng 1,000? Kung sila ang tunay na iglesia, ba't wala silang ginawa nung panahong binubuo ang Biblia? Sabi nila, nung panahon yung talikod ng iglesia. Ibig sabihin, ang iglesyang bumuo ng Biblia ay mga iglesyang natalikod sa katotohanan. Ba't nila inadapt ang Biblia? Malaking tanong yan. Ba't nila inadapt ang Biblia? Ang gumawa pala, ito, nag-compile ng Bible, St. Jerome, utos ni Pope Damaso, nilagyan ng New Testament. Sabi nila, yan ang iglesyang tumalikod. So, ibig sabihin, ang nag-compile ng Bible, yung iglesyang tumalikod, yun ang nag-compile ng Bible. Kasi kanila kasi, ang Iglesia Katolika, sila yung iglesyang tumalikod. Ang siyang nag-compile ng Bible. Sige, Iglesia Katolika ang tumalikod. Ibig sabihin, no, kanilang Biblia ang ginagamit, bunga ng iglesyang tumalikod. Ba't sila gumagamit ng Biblia? Malaking tanong yan. Napanood mo yung talakayan ko kanina? Yung kaninang hapon, napanood mo yon? Yes. Nahirapan siya sa pagsagot na personal. Nahirapan sa pagsagot tungkol sa sa pagbuboto. Hindi kailanman magiging tunay na iglesia ang tatag ni Felix Manalo. Kung napanood nyo ang pelikulang Felix Manalo na pinagbidahan ni Dennis Trillo, nandoon ang kwento. Siya ang nagsumikap na maitatag ang iglesia. Galing siya sa Badista, nagsaliksik, nag-aral, nagkulong sa kwarto sa loob ng 3 gabi, 3 araw. Paglabas niya,
Nagulantang pa nga yung ano niya noon, yung kanyang asawa na panahong yun. At doon na niya diniklara na siya ay ang huling sugo. Yung mga hula na tumutukoy kay Kristo, inadapt na niya, kinuha na niya, gaya nung uod doon na Jacob. Oh, sapagkat siya ay uod at hindi tao, siya daw yun. Hindi siya yun. Then, dami siyang inangkin. Yung mga ano niya, walang ni isa mang Bible scholar ang nag-approve ng kanyang claim na siya yung huling sugo sa huling araw. Kasi ang huling araw, nagsimula ang huling araw sa Ebreo pa. Panahon pa ni Kristo nagsimula ang huling araw eh. O patunayan natin na ang huling araw nagsimula panahon pa ni Kristo. Sabi sa Ebreo 1:1 hanggang 2, ganito. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, panahon pa pala ni Apostol Pablo, huling araw na pala nagsimula yun. Panahon pa ni Apostol Pablo. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So ang huling sugo sa mga huling araw, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang huling sugo. Hindi si Felix Manalo. Ang dami nilang pinagkiklaim na kanilang ina-attribute kay Manalo, pero kung hanapan mo ng Bible scholar na sumusuporta, kaya mo yung Ibong Mandaragit, si Manalo daw yun. Hanapan nyo ng Bible scholar, sinong Bible scholar nag-approve niya na si Manalo yung Ibong Mandaragit? Wala silang maipakita. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng mga tagpi-tagpi ng mga ebidensya daw, at ginagawa nilang buo, and then yun na kanilang ebidensya in which ang tawag doon ni Father Darwin, accommodated sense. Hindi yun ang intention ng author, pero yun ang kanilang ginagawa, eisegesis. So hindi kailangan magkano yan, bro. Oo nga, bro. Yung magalit sa amin INC kasi kapag kayo ang mangaral, sinasabi nyo rin na pag hindi lumabas sa Katoliko may impyerno. Alangan na kayo lang ang umatake. Siyempre sasagot din kami. Huwag kayong magalit sa amin. Sasagot lang kami. At sa aming sagot, ang tatag ng tao, gaya ni Felix Manalo, na ordinaryong tao, hindi kailanman magiging totoo. Brother Stoker? Then, thank you. So ano po dapat gawin? Kasi advice na lang po kasi... Jando? Yes, Brother Wendell. Mas maraming alam sa Brother Wendell dyan. Go ahead, Brother Wendell. Dahil may ministro na pupunta at magtanong, gustong magtanong siya, tanong mo para yung diretso knockout agad. Sige, nanote ko po. Natanong na pwedeng knockout. Anong tanong na pwedeng knockout agad? Ito, isulat mo. Pasugo Magazine, Mayo 1997. Pasugo Magazine, Mayo 1997. Ang may akda ay si Tomas Katangay. Sa pahina 11, ito ang nakasulat. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered in the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Ito na Pasugo Magazine nila. Isunod mo ang pagtanong sa ikalawang pasugo na lumang-luma na. Pasugo Magazine, Enero, Pebrero 1981. Ito ang nakasulat sa Pasugo Magazine. May akda dito ay si Brigido Lubao. Ano ang nakasulat sa naturang Pasugo Magazine? Ang katibayan na walang kaugnayan sa Iglesyang Tatag ni Cristo dahil nakarehistro sa Securities and Exchange Commission.
Totoo ba ito na pag nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, walang kaugnayan kay Kristo? Tinira nila dito ang kay Brother Ele Soriano. Kay Brother Ele Soriano daw, hindi nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. So sabi nila dito, ang hindi nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, walang kaugnayan kay Kristo. Paano ngayon, itong pasugo nila, sabi sa pasugo, rehistrado sila sa SIC. Yun po, kapatid. Yun. Then, ito na po. Thank you for the info, no? Kasi po, advice na lang po siguro mga bro. Kasi palagi po talaga kami inaakay ng kapatid ko. So, ano po ba, hindi na lang namin papansinin. Kasi pati yung ama namin is sinasabihan maglipat na daw ng iglesia para daw masalba ka sa mga masalba ka ba. So hindi na lang namin yung papansinin, bro, no? Nako, pag kayo lumipat, antikristo na yan. So I think good na ko sa isa. May last na lang. Bali personal po talaga na tanong, ito po talaga yung bumabagabag sa isip at kaloob-looban ko. Siguro okay lang ba kapag kung magtanong na related sa pagkabata? Bro. Sige, go ahead, bro. Go ahead. Sige. Kasi po, palagi po akong parang binabangungot or naginip pa na kasi may kapatid ako na parang nung bata pa kami, hindi kami masyado makasundo. So palagi ko siyang parang nababatukan. Tapos, dumating na ng time na malalaki na kami, hindi na siya walang gana na mag-school ba. So, nagtaka ako kasi pag gabi napapanaginipan ko ba na ako ang may kasalanan na nagkaganon siya. Hindi naman siya palang may mga bisyo. Parang ayaw talaga niyang sa kanyang life ba. Parang hindi na mag-school pero parang sinisisi ko yung sarili ko. So, yung dati nagbata pa ako, nagkasala ako, ngayon is pinagsisihan ko na po. Pero talagang kahit medyo nahihirapan akong patawarin yung sarili ko kasi talagang parang kumbaga feel ko talaga na ako talaga yung may kasalanan kaya siya nagkaganon. So, okay lang po ba yun na para sinisisi ko yung sarili ko sa nangyari sa kapatid ko? Kapatid, ano po yung nangyari sa kapatid niyo po? Para pong nawala ng gana sa kanyang buhay ba na mag-school. Kasi sa isip ko kasi sa mental ko, baka sa palaging bato ko sa kanya nung mga bata pa kami ba. Baka nagka-epekto sa kanyang utak. Yan kasi yung nasa isip ko. Tapos nabanggit niyo po kanina na binabangungot kayo, parang ganon? Yes po. Naiiyak talaga ako dahil ramdam ko talaga sa sarili ko na ako ang may kasalanan. Okay po, at patungkol po dun sa binabangungot kayo, punta muna tayo sa spiritual. Brother Windel Talibong. Brother Windel. Bro, ibigay muna sa iba. Humina yung signal ko, pumupula. Okay po. Sige. Thank you so much, Brother Angel. Yes, kailan lang po yung nag-ano tayo, no? Ng mga bangungot na yan. Usually yan, pagkabangungot, kakaibang yung, alam mo, yung kakaibang espiritu, yung mga parang may nakikita, no? Minsan parang may yumayakap na parang itim na
So, maraming klase yung bangungot. May epekto talaga, parang demonic attack yan, no? O demonic harassment. Well, tapos yung sinasabi mo parang kina-curse mo yung ano mo, no? Yung kapatid mo, tama? Yung parang may sinasabi kang lagi hindi maganda. Tama po ba yun? Hindi po, physical po na na para po bang napagbubuhatan ng kamay ba? Pero doon sa ulo niya. Yung mga bata pa kami. Tapos, ano epekto nun? Kanyo po? Na isip ko baka kasi sa lagi kong sa kanya, pagbatok sa ulo, doon siya nawala ng gana mag-study, parang ganun. Bakit? Dali, kailangan malaman din na kasi broad yan. No? Marami siya, actually po, pwede maraming dahilan kung bakit bigla siya hindi nawala ng gana sa study. Baka naman may iba-ibang problema, no? Baka hindi niya kaya or minsan baka yun nga, magkakaroon siya ng ibang problema na hindi natin alam. So yung pagbatok nyo o pag ano nyo sa ulo naman, madalas ba yon at yung ba yung nafe-feel nyo? Kasi depende sa ano yan no? Depende sa sitwasyon. Gaano ba kadalas na lagi yung binabatukan yung bata? Yes, dati kasi hindi ko na matansya pero talagang naiiyak po siya. Dati well, isa yon sa... Parang nakukonsensya po talaga ako sa sarili ko. Tapos hindi ko po mahingi ng tawad kasi nahihiya po ako sa kapatid ko ngayon. So, matagal na po nangyari yon, tama? Yes po, 30 years old na po ako, pero mga 14 or 15. Hindi na siya nakapag-aral magmula nung na-feel mo, binabatukan mo, hindi nag-aral. Hanggang ngayon ba, hindi na siya nakapag-aral? Nag-aral siya until 4th year. Pero iwan ko po, inuusig talaga ako ng konsensya ko, hindi ko malaman kung bakit. Hindi po, ang punto natin dito, wag naman masyadong yung nyo, no, yung sarili nyo. Kasi tingnan mo rin yung sitwasyon. During that time ba, dire-diretso ba na hindi na siya pumasok sa school hanggang ngayon? Pumasok naman po siya. Yun naman pala baka may ibang naman dahilan at well, on your physical injury yun, no? Medyo mali talaga yun, no? Kung kahit saan mo tingnan, mali yun. At sabi nga rin ni Bro Wendell dyan, pag kung ano yung lagi sinasabi mo at ginagawa mo sa bata talaga, magkaka-apekto yan. May effect daw yung parang nagiging curse. Siyempre, may salita rin yung kasama, di ba? Habang binabatukan nyo, salitang kasama, parang sinasabing, ang bobo mo, parang curse daw yan, nagiging curse kapatid. So, posible yan, but not in general, kasi hindi natin alam ang nangyaring totally dun sa bata. But on your part, totoo po yun. Yung mga sinasabi mo, nakaka-epekto. Lalo yung mga magulang ngayon. No, actually, nasa yun, biblical po yun. Efeso, bro, Efeso 6 nga bro, ito, biblical yan, napakaganda ng sinabi mo. Ikaw kapatid, pero ito, pwede rin sa kapatid, pwede rin sa anak, no? Napakaganda ng tanong mo. Bro, Aljan, meron ka ba yan? Sa 6, 4? Efeso 6:4 po. Sabi po dito, ganito po, Bible show. Ito po ang nakasulat. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Actually, dito sa sa Magandang Balita Biblia ko, ang sabi rito, mga magulang, diretso siya. Huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Letra por letra, may mga katulad nyo, kayo nakatatandang kapatid. Sobrang kahigpitan yun, yung sinasaktan nyo na yung kapatid nyo. So dito, wag daw, wag ninyong ibuyo sa paghimagsik, kaya lumalaban sila. So the possibility, sabi nyo nga, posible yon na isa yun sa dahilan, but in general, hindi natin totaling alam, no? Pero kagaya na sabi mo, sa biblically, bawal po yun, no? Marami kang maano sa Biblia na bawal manlait, bawal kang magsalita ng masasama,
At sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, Mateo 12:48 or 22:36, ano sabi doon na hahatulan talaga tayo sa ating mga salita, no? At lalo na sa gawa. So, lahat yan ng masasamang, kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa akin. Marami kang mabibasa ng talata. So, in other words, yung ginawa mo yun, posible, may mga pwede natin isang pwede yun ang isang dahilan, kapatid. So, don't worry. Kaya nga, nandyan yung Sacrament of Reconciliation. So, ikumpisal mo po yon, and then para malinis na ang konsensya mo, kapatid. Ang lahat naman tao habang nabubuhay may pag-asa, kapatid, no? May pagkakataong magbagong buhay at yun nga, no? Tanggalin na yung lahat ng mga masasamang ginawa dati. General confession, lahat ng ginawa natin nung bata tayo, naisip natin, general confession natin. Mabubura lahat yan, kapatid. Walang problema yan. Don't worry. Sige. Thank you. Medyo na kumaan yung pakiramdam ko kasi dati hindi ko talaga mapatawad yung sarili ko, mga bro. No. Wag yung gawin lahat na nag-anong ganyan, walang ganon. Isaias 1:19 nga, bro. Walang ganon, wag yung sisingin sarili nyo, normal yon bilang tao. Kaya nag-institute na malinaw ang ating Panginoon Jesucristo ng Sacrament of Reconciliation or yung confession. Kasi nga, dahil yun sa mga makasalanan na iniisip nila ay hindi na napapatawad, no? Isaias 1, bro, Aljan. Ano nga, bro? 19. Isaias 1. Isaias 1:9. 19. Okay. Tingnan natin po. Ito po ang nakasulat sa Isaiah 1:19. Sabi dito is ganito po. Kung kayo'y sasang-ayon at magiging masunuri. 18 po, 18. 18. Sa 18 po, ito po ang nakasulat. Sabi dito, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagamay ito'y mapulang-pula at mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Yan, actually dyan, nasabi sa ibang talata, yan, gaano ka man, no? Karumi sa kasalanan, no? Yan, kasimpula. Ito, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan, kapatid, sabi ng ating Panginoon. So don't worry, lahat ng makasalanan ngayon, ang punto at ang simbahan nandyan po. The reconciliation, Sacrament of Reconciliation is nandyan. Tandaan po natin, hanggat buhay ang tao, may pag-asa pa po tayong patawarin ng Diyos, kailangan lang lumapit tayo. Pagsisihan, go to confession, and then marirealize nyo para kayong binuhusan ng malamig na tubig na napakasarap, napakagaan, at maniwala ka, kapatid. I-try mo yan at gagaan ang pakiramdam mo, kapatid. Alright. Thank you. Thank you. Maraming salamat po talaga. Yes, thank you so much, Brother Stoker. At isa dito may nag-comment sa akin, sabi niya. Medyo naiyak ako ng konti. Salamat sa Diyos. Ipapaabot ko sa iyo, brother, ang comment dito sa ating page. Sabi dito, dapat daw pansinin talaga, Brad, yung INC. Para daw baka daw malipat na ibang sekta. Ayun nga po, no? Manood po kayo sa punto por punto lagi at talagang pansinin niyo po at itanong niyo po doon yung binigay po ni Brother Windel. Isa pa lang pala yon, yung may mga INC, may mga nakikipagtalak, gusto magpagtalak yan sa mga kapwa nating Katoliko na wala pa masyadong alam. Isinasuggest ko po, no, namin dito, punto por punto. Please, kung hindi nyo kaya, huwag kayong makipag-ano. Ang mas maganda po, kayo mismo ang magbigay ng link ng punto por punto. Dapat po sa tamang tao sila kung gusto nila makipagsubukan, makipagtalakayan, ibigay nyo po yung link o kahit na yung ano lang ng punto por punto at sabihin nyo sa kanila, doon sila magsabi ng gusto nilang sabihin, wag sa inyo. So para mas hindi magkakaroon ng komplikado. Minsan pag hindi masyado marunong sumagot yung hindi masyado marunong Katoliko, nagkakabanggaan yan eh.
But kami, bibigyan namin po siya ng tamang aral, nasa mahinahon at mabuting pananalita, kapatid. So dito matatauhan siya. Ibigay nyo lang para bigay nyo sa amin lahat yung burden ba ng pagpapaliwanag sa mga, lalo na mga ministro, pastor. Dito po anyayahin nyo silang pumasok dito sa punto por punto. Tiyak masasagot ang lahat ng mga tuligsa sa atin, kapatid. Ayun. Thank you so much, Brother Angel. At ika nga sa kabila sa comment section dito, sabi niya, may ministro na papasukin sa punto por punto. Ayan. Okay na po ba yun, Brother Stoker? Yes, thank you po. Thank you po sa lahat. Sana hindi mapanood ng partner ko to. Sana hindi niya ma-open. So, thank you. Thank you very much ayun sa po. lahat. Thank you din po, Brother Stoker, sa iyong oras at panahon na pinagkaloob ngayon. At mute na po kita. Thank you. And dito na po agad tayo sa sunod na magtatanong o magte-testimony kay Brother UR Complex o Rooney F. As to mute po, kapatid, at pakibuksan po ating camera. Hi, good evening po. Yes, good evening po. Gusto ko lang tanungin kasi anong tawag nito? Paano ba namatay si Saint Joseph? Meron bang mga relic siyang naiwan? Or have we known the tomb of Saint Joseph? Okay po. At nandyan ba si Brother Yuhan? Brother Christian? Ayun. Mukhang busy pa si Brother Christian sa kanyang Yung tanong, bro, yung tanong? Kung paano po ay Brother John daw. Tatanong ko lang kung how Saint Joseph died, tapos meron ba siyang mga relics na naiwan? And then, known ba yung kanyang tomb? Saint Joseph, akala ko Apostle Peter. Brother Angel, may alam ka dyan, Brother Angel, kung saan ang kinamatay ni Saint Joseph? Pagkakala mo kasi is natural death lang yun. Pero po ba meron? Hindi ko alam kung saan siya inilibing. Oo. Or katulad din ba ni Mama Mary o kaya ni Elijah or ni Enoch, he was assumed to heaven ba? Or what? Wala kaming turo na na-assume si Saint Joseph into heaven. Brother Angel, may alam ka dyan, Brother Angel? Brother Angel Santos? Mukhang nag-CR yata. Nakamit yata, oo. So, sa Catholic answers kasi natin, medyo okay. Maano natin 'yan. Wala pa turo ang Wala tayo sa natin. Sa turo ng simbahan kung ano ba 'yung nangyari at nasaan. But we can go back to you, kapatid. Siguro later natin pinaka-proper kasi minsan maraming mga na kwento sa ibang mga Catholic answers at tapos sa ibang Catholic website. Pero mas ang ginagawa ko para mas accurate tayo doon sa pareho ang sinasabi kasi mahirap magsabi ng hindi siya kapatid. Pero dito may ibang sinasabi kung ano nangyari kay San Joseph. But hindi ako masyado nag-aano unless may isa pa akong maibibigay sa'yo na totoong detalye para mas accurate tayo, kapatid. Okay. So wala talagang malinaw na history regarding Saint Joseph, regarding how he died, ang Catholic Church. Parang ganun ba po? Yes, actually wala pa rin, no? Pero meron ba among ito apocryphal production list. So meron man, no? Meron sila sa Gospel of James daw. May mga Gospel of Nativity of the Mama Mary. So maraming mga apocryphal books na hindi canonized na pwede nating ipagbasihan. But ito, ang dami niya sinasabi rito, no, according to the
according to the Gospel of Nativity. Marami siyang sinasabi rito, bro, but ang bibigay namin sa'yo dapat yung accurate na lang, bro, kapatid. Maya-maya lang may ibibigay ko sa'yo. Okay. Sige po. Sige po. Tapos, may isa pa po akong tanong. Kasi, meron akong kakilala na nagsasama na sila, pero they are willing to get married sa church. But, anong tawag nito? Yung guy kasi is may previous marriage may previous marriage. So pero hiwalay na sila, may kanya-kanya na silang pamilya. Pero sa naririnig ko nga dito sa punto por punto that hindi talaga po pwede kasi kasal sila sa simbahan sa una. Meron bang alternative ang church kasi talagang hindi na talaga sila magkakabalikan ng kanyang former wife, no? So meron bang alternative ang church dito sa mga ganitong sitwasyon? Matagal na sila brong hiwalay ng dati niyang asawa or karelasyon? That was 1992 at I think 1991 pa eh. Okay po. Unahin na po muna natin yung kay St. Joseph, no? St. Joseph was died in a natural cause lang, no? With Jesus and Mary according to the church traditions. And then namatay siya July 20 AD 18 or AD 19 kasi mga ano lang yan, mga estimate lang yan, kapatid, no? So yun yung mga ibang natin yun ang mga iba nating information sa Catholic website natin, no? So, isa pa, okay, yun lang po so far, no? Natural cause yung death niya, namatay siya around 18 AD, no? AD 18 nung namatay siya. So, but for now, later on, ibibigay po natin iba pang mga information, kapatid. Okay. So, yung tanong nyo, no? Ang tanong nyo kung ano ba ang pwedeng gawin na simbahan dun sa mga may mga kasama na, no? May mga kalib-in na pero may mga previous silang kasal which is hindi pa annulled, tama? Hindi pwedeng i-annulled. Hindi siya annulled. Annulled na siya, annulled na actually 'yon. Na-annul na siya. Pero parang hindi pa rin ba pwede sila magpakasal sa church? Okay. Ang paliwanag niyo po, mayroon po kayong kakilala na may previous marriage siya, tama? Yes, yeah. Unang kasal, and then ngayon may kinakasama siya. Tama po ba? Opo. How many years na po silang nagsasama, kapatid? May anak na rin, may ganun. Meron na. Senior high na eh. Pero wala pa silang ginawang para live-in pa lang. Yes, pero kinasal na sila sa government. Civil. Yeah, sa civil. And then parang kumuha na rin sila ng parang dispensation ba 'yon sa Pope, sa Vatican, parang ganun. Meron silang ganun na certification. Yes, free dispensation 'yon para pwede na silang magpakasal sa iba. Pero ngayon, the question is yung previous pong tanong, may idea kayo yung previous kasal niya is civil ba or church? Hindi, in the church. Oh. So yung church na yon is annulled na po ba? Approved by the bishop na annulled na talaga? Void na? Null and void? Meron silang certificate coming from the Vatican. Daw. Sabi niya na annulled na. Yeah, parang pa yung dispensation. Dispensation, yes. So kung ayun, annulled na, nagpa-annulled na ba sila talaga totally noon po? Na yung dati niya? Yes. Annulled na po. Kung talagang I don't know kung sa simbahan yun, pero ano ba yung nanggagaling dun sa Vatican na certificate na yan na permado ni Pope? Permado ni Pope? Okay. Ewan ko. Yeah. Pagka-annulled po tayo, from the Vatican. Bishop lang. So I don't know exactly yung
bakit kailangan ni Pope doon? No? Tandaan po natin, ganito po yan. No? Pag nagpakasal I don't kayo, know kung si Pope ang signatory doon. Basta coming from the Vatican. sabi po niya, okay, ganito mangyayari, no? Pagkakaalam lang po natin, but only the canon lawyers knows the real ano. So may idea lang po tayo diyan is church wedding, dapat 'yan bago tayo magkaroon ng ibang asawa sa iba, bago kayo makapagpakasal sa iba, kailangan may tinatawag na church annulment. Iba yung civil annulment po, no? Iba yung civil marriage. May annulment din doon. But iba yung church. Now, sa church wedding, pagka dumaan po kayo ng annulment, dapat may canon lawyer and gaganapin yan sa church tribunal. Yung court na yon, iba yon sa korte ng gobyerno, yung Supreme Court, iba yon. Iba yung civil court, family court, iba po yon. Church tribunal, ang pipirma po nung maraming investigation yan bago ma-annulled. Maraming mga grounds. Pagka na po yan, kung ano man ay nakalista dun sa NSO mo na marriage ka, ang gagawin nun, in-null and void na yon. Ibig sabihin, annulled na. But, ang usually alam natin dyan, of course, yung presider na bishop na nagpipirma. Bakit napunta sa Vatican pa yan? Must be a bishop only on the local, no? Sa diocese na yon. Yung bishop na yon ang mag-aano ng annulment. Ngayon, if annulled na talaga, wala na po problema. They can marry in a different church against a different woman or different men. Kung talaga dumaan sila sa proseso ng annulment sa mismo archdiocese nila, at if it was approved by the bishop, I don't think you did Pope signatory unless sa baba siguro may bishop na tapos may pope pa sa baba siguro, no, I don't know. Hindi pa tayo nakakita ng final ng annulment, no? But if he pass to the tinatawag na due process of the church annulment, he can marry another? Yes, of course. Kasi annulled na po ng church, kapatid. Okay. Sige. Sige, siguro. Sige, i-confirm ko lang kung ano yung mga documents nila. Yes. It should be church tribunal. I'm sure alam niya yon. Sinong canon lawyer ba nila? Canon hindi yung civil lawyer. So, kailangan may specify nila. Baka mahirap dyan, pwedeng lokohin ng mga lawyer ang mga ganyan eh. So, pwedeng gumamit yung mga civil lawyer na tinatawag nilang divorce lawyer. Baka may mga hocus-pocus ginawa. Ang dapat hahawak noon, canon lawyer hindi yung divorce lawyer sa gobyerno. So, kasi yung sobre came directly from the Vatican. Yun na nga ay nakakaduda doon. Bakit Vatican talaga? Bakit napunta sa Vatican? Archdiocese lang po yun sa local diocese. Okay. Sige po. At bishop ang mag-aano sa church tribunal ng mismo. Sa amin sa Pampanga, ang church tribunal namin sa San Fernando, Pampanga lang eh. So doon lang malalaman mo na eh. Kapag ni-annulled ka, pipirma ng bishop. Your marriage is annulled, not void. Ibig sabihin wala ng visa yon. So, pasok sa NSA, kukunin yung mo sa NSO, lalagyan ng tatak yun, null and void. But approved by the bishop. Pero bakit napunta sa Vatican? Doon kayo kinasal ng church, sa archdiocese nyo lang eh. So medyo tanong nyo muna, sinong bishop ang nag-approve at nag-annulled sa kanila doon sa area po nila, doon sa church diocese, sa diocese nila, sa diocese place nila po, kapatid. Okay, sige. Sige po. So, yun lamang po. Salamat po, kapatid. Thank you. Thank you so much po, Brother Angel Santos at Brother Rooney. At okay, may oras pa tayo. Dito po agad tayo kay Brother Gilbert. Brother Gilbert, as to mute po at pakibuksan po yung camera. Brother Gilbert. Okay, last question na lang tayo. Dito tayo kay Ray Tignero. Ray Tignero? Hello. Si Brother Gilbert. Po, ito na po. Ano yan, bro? Hello. Opo, good evening po sa Punto for Punto uli. Andyan po ba si Brother Wendell?
Mahina po yung signal ni Brother Windel ngayon, di po sa makakasagot. Okay. So kay ano na lang po kay Brother Angel. Ang tanong ko po ay ano po ba ang gaano po ba ka epektibo itong pagka nagdarasal po ay nakataas ang kamay? Yung parang halimbawa yung nagpe-prayer ka sa isang may birthday ipinagdarasal mo pero nakataas po ang kamay na nakataob siya. Epektibo po ba 'yan? Ayun, parang nagpe-pray over? Opo, yung parang pag nagpe-pray over nakataas po ang kamay kasi may narinig pa ako noong nakaraan na kapag ka naggaganyan, nagpe-pray over, kailangan nasa state of grace ka. So yung mga kasama po diyan sa nagpe-pray over, hindi naman natin alam lahat kung talagang sila lahat ay nasa state of grace. Parang ganun po. Sige po, Epektibo po ba ipapaliwanag yan? po yan. Sige po, ipapaliwanag po yan ni Brother Angel Santos. Brother Angel, tama po ba pag nag-pray over, dapat nakataas yung kamay? O bawal po yun? Okay, unang-una po yung kanina pala, no? Saan daw na nalibing si Saint Joseph, si brother kanina, sa Nazareth, no? According to church tradition. Pero dito may nakalagay pang iba, kaya nga pa iba-iba. Sabi rito, church, yung si Saint Joseph burial is unknown, pero sabi rito, merong claim na in the Valley of Josaphat, possibly saan yun, between Jerusalem and the Mount of Olives, no? So to the Kidron Valley between Jerusalem and the Mount of Olives. So the Valley of Josaphat daw, kung saan yung nagtanong kanina, nasan nga ba yung ano ni Saint Joseph? Valley of Josaphat in between Jerusalem and Mount of Olives, no? Yun po yung sagot natin doon sa katanungan kanina. So anyway, yun po yung inaano ngayon ng exorcist priest natin, no? But pinag-aralan ko mabuti sa Catholic Church, paano ba is it allowed na magpray over doon sa mga ano? Actually, wala akong talagang makita, although yan ginagawa ng mga church charismatic natin, even may ginagawa ko yan before, no? But when I study talaga, kailangan ang hindi ang nagpe-pray over kasi talaga yung pray over, no, laying hands, actually ang tawag ng church diyan is only for the ordained and yung mga priest, no. And talagang pinag-aralan ko mabuti kasi ang ginagawa ko, nire-research ko yan hindi lang sa isang website, dalawa, tatlong website. Titingnan ko yung opinion nila at mga theologians, canon lawyers, mga opinion. So ang talagang dapat lang sa shoulder, okay? If you pray someone, yes, you can pray for the healing, ipagdasal mo siya, but not on their head. Pero ngayon, ginagawa pa rin ng charismatic yan, no? So, according to the church, kapatid, if you want to pray over, no, yung pagdasal mo, yung kagalingan niya, lahat tayo pwede natin pagdasal ang isa't isa. Pray for me, pwede po yan. Pero yung pagpapatong sa ulo, wala talaga eh. Wala akong makitang basihan ng ating charismatic dyan, which is kami, no, dati. So, ang talagang ano lang po dyan, mas maganda, wag na, no? According to the church teachings, if you want to pray over to the person na healing, hawakan mo lang daw ang shoulder niya. Just put it on the shoulder, sabi ng simbahan. Hindi ang patong ng kamay sa ulo is for holy orders lang, ordination, and only for the priest, no? Yung sa binyag, sa kumpil. Usually ganyan lang, no? Wala talaga akong makita unless, no? Pero pinapayagan niya ng ibang bishop. But ayoko magsumobra doon. Ang nabasa ko talaga, church teachings, i-pray over ang natin ang mga kapwa natin, pwede mo siyang hawakan lang sa shoulder. Meron nga example doon yung picture niya. Nakahawak talaga sa shoulder lang yung mga laiko. Shoulder lang po. Huwag doon sa mismong ulo, kapatid. O yung nakapatong. O kahit nakataas, nakaano pa rin sa ulo yun eh. Hanggat maaari, wag na lang, kapatid. Ayoko na masumobra sa turo doon. Ayokong dagdagan. Yes po. Yung pwede pa po isa pa po. Sige po, kapatid. Go ahead po. Yung ano naman po, 'di ba po pagka yung nag-aano siya ng halimbawa birthday niya, yung kinakantahan ng Spirit of the Living God. Patapos yung bandang huli po ay ang kinakanta doon ay yung nagsasyalalala. Ano po ba 'yon? Ayun, parang nagtatanks po. Pwede rin po ba 'yon?
Oh, yun na nga po, no? Ako, ayoko mag-comment dyan because of I'm charismatic. Ayoko yung sabihin demonyo yan o hindi unless it was talagang diagnosed by the exorcist priest, no? So, ang exorcist priest ang magsasabi kung ano. So, yung mga ano, sa biblically ayaw rin ni Apostol Pablo yung speaking of tongue kasi talaga pagka talaga inano mo yung tawag ng speaking of tongue, yun ay talagang nagsasalita sila na naintindihan. Okay. That's exactly yung ano. Pero yung lalalala tapos ano lang ako hindi pag malalim lang ako nagdadasal, napapaganon ako but it is not speaking of tongue. Kailanman hindi ako nag-speaking of tongue, no? Pero ngayon sa pag-aaral natin dito at ako rin pag-search ko ng malalim pag-search diyan, wala talagang ano no, ang pag sinabi mo speaking of tongues, yung hindi naintindihan, even Apostle Pablo noong pa man may ganun na. Pero sabi ni Apostle Pablo, hindi ako nagkakamali sa aklat ng Korinto yon chapter 14, nandun yung tungkol sa speaking of tongue. Ang sinasabi niya na mas magandang naintindihan na lang. Pero pag hindi naman sinabi sa demonyo agad-agad because sa demonyo, malalaman mo yan later eh. May mga iba na silang nakikita, no? So, as much possible ang simbahan, ina-avoid po yan, yung speaking of tongue. Kasi pwedeng devil is deceiver po kasi ang kalaban, no? Pwede niyang gamitin ng speaking of tongue para lang masabing malakas ang espiritu natin, no? Pero sa church, hindi po ina-allow talaga yung church speaking of tongue, no? Ayaw naman natin sabihin bad spirit agad-agad. Hindi naman tayo exorcist priest. As much as possible po, iwas tayo sa ganun. Praying is okay. Tapos yung mga magagandang charismatic songs, okay. Praise the Lord, okay. And the Bible study, okay po yan. Praying for Him, okay po yan. Pero pag nag-speaking of tongue na siya, ako nga kala ko okay lang. Pero ako wala akong ganun talaga eh. Yung isa kong kasama, maniwala po kayo, pag nag-speaking of tongue yon, may isa akong kasama talaga nun, nakataas yung dalawa niyang kamay. Pag nagka-Holy Spirit na maniwala kayo, talagang tumatalon-talon siya, ang bilis, ang haba, ang haba, tapos tumatalon na ano yung church talaga. So ano talaga, laking tao niya lalaki, nakataas ang kamay. Ako, hindi ko alam bakit, siya lang ganun, sa libo-libong tao, siya lang ang ganun. And ang ayaw kong magsabi ng kung ano yon, ayaw ko sinabing bad spirit yan dahil di naman exorcist priest. But ang church hindi nire-recommend po yun. Delikado po yun, kapatid. Mas maganda, wag na. Mahirap na eh. At Lumen Gentium 14, hindi tayo pwedeng 22 ba yun o 14, hindi tayo pwedeng humingi ng extraordinary gift from the Holy Spirit katulad ng mga ganyan na tapos hindi naman maintindihan. Totoo po yun. Yes, and the danger is walang nakakaalam eh. Ako ayoko sabihin demonyo yun. Even the bishop, even yung mga exorcist, hindi na naman sinasabi sa demonyo yun. Malalaman na demonyo siya. Later on, may mga sa charismatic na speaking of tongue, later on, bigla na lang silang nabubuwal. Bigla na lang silang kung ano na sinasabi at yun nga, nakakakita sila ng kung ano-ano ng vision at kung ano-ano na sinasapian na. So doon nagkakaproblema, kaya ina-avoid ng mga exorcist priest natin 'yan. Kumbaga pwedeng sakyan ng ano. So we're not against the charismatic kasi ang charismatic renewal approved by the Vatican 'yan, yung charismatic. Pero ina-avoid nga ng church natin yung mga ganong extraordinary gift na papasukan na sila ng ni Mama Mary. That's dangerous. Doon nagkakaproblema. So we suggest na try to avoid na that. Just pray hard, no? Just pray. Pray sa shoulder lang, that's it. And then mag-praise the Lord tayo, mag-Bible study tayo, that's it. But over that one, mahirap na po. Baka sakyan tayo ng masamang espiritu, kapatid. Yung nagpe-praising song po na nakataas ang kamay, okay lang po 'yan, praising song nakataas. Of course, yung mga kahit sa aklat ng awit sina David, nagsasayaw pa yan eh, no? Diba, Prophet David, nagsasayaw sila talaga. That's normal. Even Pope Francis, sabi niya sa mga charismatic. Kasi charismatic Pope si Pope Francis.
Sinasabi niya, ang ginagawa ng charismatic, biblical naman, nagsasayaw ka, praising your hands, wala pong problema doon. Yung Okay. speaking of tongue lang talaga ang medyo may danger dahil nga sa mga exorcist priests, nalalaman nila nasasakyan ng bad spirit yun. So, kakalaan mo ngayon dahil charismatic ka, ay may gift of ganito ako, ay nakakakita na ako ng ano-anong vision. Ngayon, maya-maya sasapian na siya. Maya-maya manggagamot na siya. So those are the hindi yung simbahan sa charismatic, hindi kahit nga si Father Darwin sa mga niya nag-invite siya ng taga-charismatic din eh. Hindi po bawal 'yon. Bible study, praising and worship. Wala problema praying for people. Ang avoid lang talaga yung hindi turo ng church yung ipatong kamay sa ulo, no? Although nagawa ko yan dati, but hindi daw talaga yon. Unless sa authority, kung authorized ka, sa pamilya mo, pwede mo gawin yon, deliverance ka, sa pamilya mo lang, yun lang talaga turo ng simbahan, ayoko magdagdag kapatid. Salamat po. Sige po, maraming salamat po ulit sa punto por punto. Salamat. Salamat. Magandang gabi po. Salamat po sa Okay na po ba yun, kapatid na Gilbert? Opo, maraming salamat po. Ayun, thank you so much po sa iyo, Brother Gilbert, Brother Angel. Yes, hindi na nagsalita. Wala. Okay. At dahil alas 10:12 na po, kailangan na po tayo talagang magtapos. At sa lahat po na naka-raise ng hand, sorry po talaga. At ika nga, lagi namin dito, pwede po kayong pumasok ulit sa Martes po ng gabi. At agahan niyo po yung pagtaas ng kamay para kayo po agad ang priority. At kung pwede lang po sana, pakabuksan na lang po agad ang camera para makita po namin na nakabukas ang camera. Yun po na lang po ang ipa-priority natin. Yun lamang po at dako na agad tayo sa pagbati ng ating mga kasamahan dito sa loob ng Zoom. At unahin natin dito dito ba si Brother Tata? Tata Rosal, wala. Brother Windel, wala na rin si Brother Windel. Si Brother Christian Yuan, nandiyan ka pa ba, bro? Ayun, bumukang busy din si Brother Christian Yuan at Brother Angel Santos na lang siguro. Brother Angel, good evening po. Yes, mukhang tayo na lang dalawa, bro. Salamat sa Diyos, nakaraos tayo, no? So talagang napakabuti ng Diyos. Gagamit talaga siya ng ibang tao ng instrumento para matuloy yung gawain niya, no? So muli, salamat sa Diyos sa lahat, no? Sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, buhay. Sa punto por punto na marami po tayo. Ako rin, marami akong natututunan. Lahat po tayo marami natututunan. So, it's a gift from God. Kaya dapat i-share po natin to. Kung ano may nalaman natin, wag natin sarilinin. I-share mo sa kapatid mo, i-share mo sa mga anak mo, kaibigan mo. Kasi malinaw po, no? Sabi natin po yung Jesucristo, marami pang aanihin. Sabi nga, 131K pa lang yan. So, paabutin natin milyong-milyong mga kaluluwa na iligtas natin sa alam mo naman lalo sa ibang sulpot na sekta na nabibiktima sila ng mga mali-maling interpretation at walang authority pastor. So please no, i-share niyo po ito. At maliwanag po Daniel 12:3, ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. At ang pabaon muli ng punto por punto ngayong linggo, no, yung pagpapatawad. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nagawa kasi niya yun eh. Kaya sabi niya, hindi imposible magpatawad kapatid. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw ang sabi niya doon, nung pinako na siya sa krus, pinahiya na siya. Hubot-hubad nga siya noon eh. Siyempre sa picture, hindi lang pwedeng yun. Kahihiyan, kamatayan. Pero ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ganun din tayo. Kapag may nang-aapi sa atin, may gumagawa ng masama, sabihin mo lang kapatid, Ama, patawarin niyo siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Amen. Yun lang po. Naway marami po tayong natutuhan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Good night. Back to you, Bro Aljan. Ayan, thank you so much po, Brother Angel Santos. At mapapasana all na lang tayo sa 130,000 subscribers na.
At sana po, samantalang sa akin, 1,300. 131 na bro. Ayun. At sana mapunta din sa akin yan. Kasi 1,300. Ayan po, my dear brothers and sisters, maraming salamat po sa patuloy. Una-una po sa Panginoon na binigyan naman po tayo ng pagkakataon, oras, no, na makapagbigay po ng konting aral at serbisyo sa lahat po ng mga Kristiyano. At kung si Brother Angel at Brother Jun rin nagbibigay po ng mga bersikulo at paalala. So gagayahin na lang po natin iyon dahil isang paalala din po mga kapatid na kung meron po tayong plano sa ating buhay, sabi nga ng Panginoon, mayroon siyang mas magandang plano kaysa sa plano po natin. At yan po ay nakasulat sa Jeremiah 29:11 at ito po ang nakasulat. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikakasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Yun po, my dear brother sister, isang paalala po kung hindi po natuputupad ang magandang plano natin sa ating buhay, talagang meron pong mas magandang plano yung Panginoong Diyos. Kaya wag po natin isisi yung mga hiling po natin na hindi natin nagagawa dahil mas may magandang plano po yung Panginoon sa atin. Yun naman po, at again po, please like, subscribe, Mr. 721 Catholic, and then the po ni Brother Dens at Brother Romel A. Palma, sila po nagpapasalamat sa inyong suporta. At sana po, no, sa 131,000 subscribers dyan ng punto per punto, baka naman po, Mr. 721 Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Back to you, Brother John Lo. Okay, thank you sa inyo lahat. Kailangan na po natin na mag-closing prayer dahil alas 10:17 na po. At panahon na po para tayo ay magpahinga sa gabing ito. Okay? Wala reminders, bro? Ha? Wala kang announcement? Doon sa mga sinasabi ni Brother Christian Yuan na Brother Jando. Bakit hindi ko na... Ay, akala ko ako yung si ano. Ayun, wala. Napotol siguro. But, Sister Edna, kayo na po. Ano po? Si Brother Jando naputol. Sige, kayo na lang po. Baka may announcement po kayo, Ate Edna. Okay. Iniimbitahan ko po yung mga gustong sumali sa sa punto por punto supporters group. Yun po yung official na supporters group GC. Meron pong gaganaping orientation tomorrow at 8 p.m. onwards. Hopefully matapos siya ng 10 o'clock ng gabi. Gaganapin po yan after ng rosary ng 6 o'clock. Intergenerational rosary. Thank you po. Okay, naririnig na ako? Yes. Sabi ni Brother Christian kanina, meron daw mga grupo daw sa GC na willing daw tumulong pero hindi nga siya kilala na siya ay konektado sa punto por punto. Gayon matagal na siyang member ng punto por punto, hindi siya nakilala. Nagipagbalitaktakan pa sa kanya. Pag meron pong humingi ng pera at gagamitin ang pangalan ni Father Darwin, huwag kayong magbigay hanggat hindi ina-announce sa programang ito. Ulitin ko ha, pag may humingi ng pera o kahit na anumang halaga na hindi ina-announce sa programang ito, yan ay isang prueba na hindi ang konektado sa punto por punto. Wag kayong bibigay dahil maraming scammer ngayon at ginagamit pa ang pangalan ni Father Darwin Gitgano. Wag kayong magpapa-apekto. Okay? Balik tayo ngayong Martes ng gabi sa another night ng Punto por Punto Bible Study. Sa mga Katoliko at mga hindi Katoliko dyan na nanonood, thank you at sana dumami yung mga makipagtalakayan sa amin. Sabi ng mga Sabatista sa kanilang programa,
Eh kung kayo pa ay hindi bias sa inyong programa, bakit walang nakikipag request na magdebate diyan? Pasensya na kayo. Hindi ito debate platform, no? Ito ay isang evangelization program ng Roman Catholic Church, pero tumatanggap kami ng debate kapag kami ang hinahamon. Maliban na lang siguro kung matalik na kaibigan ko yung magkikipag-debate at ako yung nakapag-desisyon na mag-moderate sa kanila, pwede yun. Pero kung hindi ako interesado sa kanilang dalawa, I will never moderate. Kaya pasensya na, no? Sa lahat ng mga gusto makipagsubukan, gaya nung ginawa ni Ron Flores, you may call me every time you want. Magtagalog lang kayo at may enjoy tayo sa pagkikipagtalakayan. Okay, thank you po sa inyo sa lahat sa mga sumubaybay kanina sa aming talakayan ni Ron Flores. Napanood ninyo. Thank you po sa inyo. At i-share nyo po yun. So, sa lahat ng mga sulpot, bye-bye. Mga Katoliko. Brother Aljan na yun? Bro, babawi lang muna ako kay Brother John Ray sa lahat po ng mga kaabag dyan. Pasensya na po. Pasensya na po kung hindi nakarabyo si Brother John Ray. Baka po may ginagawa lang po siya. No? Sa lahat po ng mga kaabag dyan, sa mga kapuntos, please subscribe nyo po yung kaabag sa simbahan po. Marami po tayong matutunan doon. Yun ang po, Brother John Ray. Brother John Lo, back to you. Yes, at si Brad Tata, maraming beses siyang nag-attempt na pumasok at in-unmute ko pero kusang nawawala. So may diferensya sa kanyang linya. Okay, salamat po sa inyo lahat. At time to say goodbye na. Panahon na para tayo mag-closing prayer na.